Guys, welcome again sa aking YouTube channel. 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. So, long time no upload ng video kasi sobrang busy ko na po ngayon. Wala na akong halos time para makapag-vlog at masagot yung mga tanong nyo. May mga tanong dito na halos 1 month na, 3 months na hindi ko sila nare-replyan kasi nga po, may work na ako and sobrang busy pagdating sa bahay, pahinga na lang. Syempre, kailangan mo pang gampanan yung pagiging housewife mo, kaya sobrang busy ko talaga. So, hindi ko rin talaga maisipan na masagot pa yung mga tanong niyo sa akin. Pero, dahil nga ngayon, nagkaroon tayo ng time. So, magbigay tayo ng mga sagot dun sa mga tanong nyo, kung ano ba yung application, paano mag-apply ng F6 visa. So, yung pag-apply ng F6 visa medyo talagang masakit siya sa ulo, nakakapagod. Pero kailangan yung tiyagain. Pero i i-comment ko yung ilalagay ko yung link ng ating application form at ang ating requirements ng F6 visa para at least hindi na kayo mahirapan maghanap, no? Pasensya na guys kasi talagang sobrang busy ko, hindi ko nasasagot yung mga tanong nyo talaga. Kaya ngayon naman may konting time naman ako at habang nagpapahinga ako. Actually, dapat ngayon gagawa ako ng, mamaya, gagawa pala ako ng application form naman para din sa anak ko, sa C31 na visa niya kasi nga dadalhin namin siya dito sa Korea. So, ngayong March 28 is uuwi kami ng Pinas para i-apply yung visa ng anak ko. So, ngayon may time tayo, kaya i-discuss natin yung F6 requirements niya. Which is, eto, ilalagay ko rin lang naman yung yung picture. So, and ilalagay ko din yung link mamaya, no? Para at least alam nyo. So, andito yung meron yung sa Korean husband mo and meron din sa'yo na Filipina. So, number 1 is, yan, visa application. Nakukuha siya sa link. Nakukuha naman yung application form sa site ng KBAC. Pero, ilalagay ko na rin. Then, one piece ng passport size na picture nyo. Passport size, no? Original passport, yung passport nyo. And then, copy of the passport of the applicant. And then, yung passport nyo, nyo rin yun. Ipapa-xerox nyo rin yun. Ipa-xerox nyo. Ipa-colored nyo para mas maganda, no? And visa application fee, yung 2,000 pesos. Pero doon na yun sa KVAC Center kapag mag-a-apply na kayo. Doon yun. And forms to be filled, it is the most important part of the requirements. Fill up the specific required by the embassy without any blank. So, yung husband mo, siya ng invitation letter. And then, guarantee letter. Yung invitation letter, yung asawa kong gumawa nito, and guarantee letter, yung asawa ko din. And personal details form, siya din yung nag-provide nito. And hindi ko alam kung nakalimutan ko na kasi guys kasi medyo tagal na. Basta yun yung yung requirements ng asawa ko. And then, basic documents to be prepared by Korean spouse. No? Yung copy of Korean passport ng Korean husband mo, basic certificate. Actually, ganito siya guys. Pakita ko lang sa inyo. Ito siya kapag ito ay na-notarize na. At ito naman kapag hindi pa siya
notaryado. Sa Hangul to. Pakita nyo sa asawa nyo, guys. Hindi ko pakita yung pangalan ng asawa ko. Baka mapagalitan ako. Ayan. Ito yung pakita mo sa asawa mo, alam niya na to. Kung saan kukunin yan. Sa basic certificate niya. And then, marriage history certificate. Ganito din naman siya. Buti meron pa ako dito. No? At least, magpakita ko sa inyo. Asa na ba yun? Ang dami. Hindi. Ito siya. Marriage history. Marriage history. Actually, yung asawa ko is divorce. So, ito yung kinuha niya. Hindi siya nag-provide ng divorce paper galing sa court or saan. Kasi, itong divorce paper na marriage history niya is agreement lang ng ex-wife niya and siya by the lawyer. Doon lang nagkaroon na sila ng agreement and then, yun, divorce na. Alam niya naman dito sa Korea, mabilis lang yung divorce. Nasa, both side naman is agree sa lahat. So, basic lang. So, ito yung kinuha niya. Kung ang asawa niyo naman ay divorce at hindi naman dumaan sa court and then nagganto lang sila, yung by the agreement lang. Ganto lang yung kukunin nila, guys. Lahat ng mga pinapakita ko sa inyo kasi hindi ko alam kung wala na kasi hindi ko na mahanap yung iba. Ito, lahat po ng papers na naka-Korean ay kailangan nyo pong ipa-notaryo. No? And then, family relation. Yeah, certificate naman is, ito yon. Kailangan din to. Ayan. Ganito. Yung family relation ay nakukuha din yan sa munisipyo kung saan nakarehistro yung asawa nyo. Pasensya na kayo guys kung hindi masyadong klarado yung mga pinagsasabi ko. Kasi medyo matagal na, hindi ko na no? Certificate of Marriage Guidance Program. Ito naman is Certificate for Marriage Guidance Program. Ito ay kung sa atin ay CFO, meron din sila na ganito. Para magsi-seminar din sila. Ang alam ko isa by appointment din to. Magpapa-appointment kayo sa immigration kung saan kayo malapit, ang alam ko. Oo. Marami siya kaya lang lang talaga yung appointment niya parang sobrang sobrang hassle makakuha ng appointment. Pero subukan nyo pa rin. Hindi ko alam kung saan nakaano yung asawa ko, pero ang alam ko is immigration. Sa immigration to. And original medical certificate. So magpapamedical din sila gaya ng sa atin, magpapamedical din sila. Sabihin lang sa hospital na ano bang tawag doon? F6 visa or marriage. Nakalimutan ko na guys. Basta sa F6 visa and yung foreigner marriage ba yan? Ganun. Foreign marriage yan. Ewan ko. Basta alam na nila yan. Alam na nila yan guys. And then yung original PSA marriage certificate. Actually, effective June 11, hindi na nila kinukuha hindi na required yung PSA. Oo. Kaya lang, sa case ko, kasi twice akong nag-attempt mag-apply ng C3 visa dati and na-denied ako, hiningian pa rin nila ako. Oo. Hiningian pa rin nila ako ng PSA. So, hindi pa rin ako nakaligtas.
and original PSA birth certificate. Sa inyo yung ano ha, sa ito Pilipina ha, yung sinasabi ko ngayon. Ayun nga guys, naputol yung ating video. Original PSA birth certificate, original police record, NBI, magpapaano kayo ng NBI, and original medical certificate. Yun yung mga kailangan. Pero actually guys, lahat naman ng yon is ilalagay ko sa link. And kung may mga tanong kayo na iba is, kapag may time ako is sasagutin ko, no? And then kailangan din pala ng kung ang yung asawa ay empleyado, so kailangan yung copy ng ano ba tawag doon? Yung income niya, income tax certificate, income tax withholding, and certificate of employment. Kung yung asawa mo naman ay may business, yung mga permit niya, yun yung ipoprovide niyo. Yeah, original certificate ng business registration, documents, proof of income, yung mga ganon. If income is from business, refer to number 2, number 3. Hindi ko na alam yun. And then, if using other type of income, documents to prove. Basta yung mga dapat nyong i-provide, yung asawa nyo is kung ano yung mga pinagkakitaan nila, yung mga proof nila na income, bigay nyo na. Para sureball. And then, ano pa ba? Kasi yung sa asawa ko that time, yung nagbigay siya ng, kasi yung sa business niya, hiningian pa rin siya ng, ano bang tawag doon? Parang screenshot or certificate or na mismong online banking niya. Kahit yung screenshot man lang. Ganun. Pina-email pa. Kasi tinawagan kami ng KVAP. Yun nga. Pinapasend sa kanya. Yung sinend niya naman. Kasi hiningian pa siya. And then, proof of Korean language proficiency of the foreigner spouse. So sa case ko nga, hindi naman ako nag-exam ng Korean language kasi yung asawa ko ang nag-exam dito sa Korea ng English language. Nakapasa naman siya ng level 2, so exempted ako. Kapag yung asawa nyo guys ay tumira sa Pilipinas ng mahigit isang taon, ganyan, basta may pruweba sila na nag-stay talaga sila sa Pilipinas, picture or school, kung nag-school sila, ganyan, i-provide nila yon, magiging exempted ka. And then, kapag ikaw naman ay, yun nga, kapag naman ay, yung asawa mo naman pwedeng mag-topic exam dito sa Korea ng English language, and pag naipasa niya yon, so exempted ka. Ang sunod naman, kapag yun naman ay hindi lahat, hindi siya nakapasa or hindi naman siya tumira dito, ang solusyon dyan is magpapa-interview yung asawa nyo dito sa Korean Embassy sa Pinas. And yun yung gagawin. Magpapa-interview siya. Kapag hindi niya naman ginawa yun, mag-exam talaga kayo. So, meron akong kaibigan, dati hindi siya nakapasa, nag-exam. So, na-hold yung yung visa niya. Nag-antay pa siya ng 6 months ata. Pagkakaalam ko. And then, ang ginawa niya is, may na rin siya, nagbabalik-balik na rin ata siya dito sa Korea. Dito siya nag-exam sa Korea and nakapasa siya. So, hindi na siya nag-exam sa Pinas. Yun naman yung maganda. Umuwi siya ng Pinas, tapos nag-apply siya ulit ng visa, F6 visa. And yun nga, meron na siyang level test dito sa Korea. Yun naman yung ginawa niya.
Pero kung ikaw naman is, yun nga, so kailangan mo talagang maipasa. Kasi kapag hindi mo naipasa siya, mau-hold yung ano mo, yung visa mo. So mag-aantay ka na naman, ganun. Hindi maaprubahan. So yung ginawa naman ng asawa ko para sure kasi hindi naman ako nga marunong mag-Korean pa. Siya yung gumawa talaga ng paraan. Siyempre, marunong naman siya mag-English, kaya nagpapa-tutor naman siya mag-English. Eh di siya nag, nag-topic exam dito sa Korea, nakapasa siya. So, exempted ang lola niya. Ganun. 'Di ba? Kaya, ano talaga, may mga paraan naman. Pero kung yung ano nga, yun nga, hindi ano, is mag-exam ka talaga. And then, ano pa ba to? For the working. And then, isa pa yung, ano nyo pala, copy of college, graduate degree, diploma. Hindi ko alam kung provide to ng asawa ko. Siguro, kung meron, i-provide nyo na lang proof that Filipino has Korean naman. Yun nga, hindi naman ako nag-ganito. Basta yun yung sinabi ko. Yun na yun. Pag-examine nyo na lang yung asawa nyo dito sa Korea kung marunong naman mag-English. Kasi doon kasi nila titingnan kung ano yung ano yung communication nyo. Kung paano kayo nagkakaintindihan. 'Di ba? Residence requirements document. So, yung asawa nyo, yung mga ano niya, ano bang tawag doon? Kung may sarili siyang bahay, kung sarili niyang bahay, yung ano nun, titulo. Yan, kailangan din yun. Proof of courtship. Ayun sa amin naman, yung ginawa namin, yung nag-provide kami ng 5 pages na story time namin. So, nilagay namin yung mga, ano namin, picture, and then, ikikwento mo kung paano kayo nagkakilala. 'Di ba? And then, yan. Sa aming 5 pages, ganyan. And then, ilalagay nyo yung mga date kung kailan, kasi pinalalagay nila. Yung sa akin, pinalagyan dun sa KVAC. Halimbawa, ito, January 1, 2024. And then, March, ganyan. Lalagyan nyo ng mga date yan. Ganyan. Di ba, ang haba? Kung saan talaga kayo, lahat yan, ilalagay nyo. Bawat picture, bawat page, may picture, and then, ilalagay nyo yung, halimbawa, how my husband and I met. Met ba yun? First met. First meet? Basta yun na yun. Yung first, meet nyo, tapos, dating time nyo, ayan. Tapos, yung family bonding nyo, yung kung, na-meet ng asawa nyo yung parents nyo, yung nag-family bonding kayo, kailangan may picture din kayo. And then, yung wedding nyo, yan, yung wedding time nyo, yan. Yan yung mga dapat yung i-story time. Kasi hinihingi talaga nila story time kasi nga maraming nagpapakasal na by the agency lang, ganyan. So, parang, ewan ko, pinagbabawal na ata nila yun. Pero, kasi, doon kasi makikita ko talagang meron kayong, nagka-relasyon kayo. Hindi lang yung parang, lang, agreement lang, ganun. So, yun, hinihingian nila ng 5 pages. Ayun, yung inano ko. Yung pre-novide namin. Sobrang hassle, sobrang nakakapagod guys kapag mag-a-apply kayo ng F6 visa talaga. Alam nyo yun, sobra. Pero syempre, tiis-tiis lang. And ano pa ba yung mga nandito? So, tingnan nyo na lang guys,
Ayun, nasabi ko na rin naman lahat. So, ilalagay ko na lang yung link. And then, sa medical naman, and then sa medical sample naman, eto yung medical na galing sa KVAC, yung ganyan. Ilalagay ko na lang din yung ano niya, picture niya. Ayan. And then, ito yung sa English. Mas maganda kapag meron na akong video guys ng ano nung sa medical ko. I-ano niya na lang, ilalagay ko na lang din yung link para at least i-open nyo kung saan ako nagpa-medical. Kasi sabihin nyo lang na OFW and may fit to travel kayo, lahat yung dapat computerized. Kasi yung una, yung first ko nga is hinandwritten lang yung doktor. So, hindi tinanggap ng KBAC. So, nag-ulit na naman ako. Nagpali-pali kami nun. So, ilalagay ko yung link kung saan ako nagpa-medical. And meron silang rush and meron ding hindi. Pero kung kaya nyo naman magpa-rush, why not, di ba? Kasi yung sa amin, nagpa-rush kami. Kasi sobrang, rush na talaga. Kasi pumunta kami ng KBAC, pinaulit kami. Maghanap daw kami ng mga, pwede kami magpa-medical na makukuha within the day. So kami, meron akong friend sa Facebook na tinuro niya sa akin kung saan na within an hour lang makukuha ko agad. So ayun, nakuha ko agad. Pero kung hindi naman kayo ano lang, within the day lang din naman, yun nga lang talaga magpipila-pila kayo. Unless sa magpaparush kayo is parang VIP kayo ganun. Hindi nyo na kailangan magpila-pila. So, ilalagay ko yung link kung saan ako nagpa-medical. So, i-ano nyo na lang guys. Pwede rin kayo doon. So, yun lang guys. That's it. So, sana naintindihan nyo. Pasensya na kasi hindi ko talaga hindi organized yung mga yung mga pinagsasabi ko. Kasi yung mga ano matawag dito, yung mga requirements, mga ganyan-ganyan. Kasi matagal na, hindi ko na maalala yung iba kasi yung iba naman yung mga original na mga requirements is pinasa namin sa KVAC, so wala na akong copy dito. So ito lang yung natitirang ibang mga copy ko na yung sa family relationship, yung mga ganyan. Ayan. So ilalagay ko yung link ng application form and requirements and kung saan ako nagpa doon, medical. Yun, nilalagay ko na lang yung tips. So, sana guys, naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko. Pasensya na talaga. Sa mga nagtatanong at matagal akong hindi nakapag-vlog at hindi nakapag-respond sa inyo, pasensya na. So, medyo busy ang lola niya. So, that's it guys. Sana naintindihan nyo yung aking mga sinabi. So, kung may mga katanungan kayo, please mag-comment na kayo sa baba at kapag hindi ako busy, sasagutin ko naman. Yeah. Thank you so much guys. Please subscribe my YouTube channel and i-share nyo naman yung ating channel no para mag-increase naman hanggang ngayon. Kunti pa lang yung nagsusubscribe sa akin. Pero okay lang. Kasi ang gusto ko lang naman is makatulong sa inyo. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!